2 dekada nang hindi pa nakikilala o nakikita ni Akira ang kanyang amang Hapon na kailan lang pala dumating sa Pilipinas para siya'y hanapin. Maraming kaso na ang naresolba ng CCTV. Pero ang 2 dekadang pangungulila ng isang Pilipino sa kanyang amang Hapon, masosolusyonan din kaya ng CCTV? Nitong June, nakuna ng CCTV sa Sampaloc, Manila ang isang Japanese na parang may hinahanap. Siya si Koichi Takano. Nakakapag-Ingles naman daw ito. Kaya nalaman ni Louie na hinahanap niya ang mag-ina niyang iniwan niya rito sa Pilipinas na nagngangalang Marlene Hernandez at Akira Takano. Nakatira raw ang mga ito sa 1648 Santa Cruz Street sa Maynila. Sinabi sa akin ng mga tao doon, may Marilyn daw na nakatira doon. Pero ang apelido iba. Tapos nagtanong ko yung house number na hinahanap niya, wala. Samantala, ang kapitbahay naman ni Louie na si Donna, sinearch sa Facebook ang mga pangalang ibinigay ni Koichi. Pinakita ko sa kanya yung mga nag-pop up na Marlene Hernandez. Wala akong na asawa na hindi niya nakikilala. Tinanong namin kung ano pangalan ng anak niya. Sinabi niya Akira Takano. Nag-search naman ako ng Akira Takano. May una ako na chat, hindi daw siya. And then, maya-maya, pinakita akong Akira Takano, tag mga Hernandez sa kanya. Ang naturang Akira Takano, agad niyang minessage. Pero dahil dumami na raw ang mga nakikiusyoso na asiwa na ang Hapon, kaya bigla-bigla na lang daw itong nagpaalam. Pero matapos ang ilang minuto, ang minessage ni Donna sa Facebook na si Akira sumagot. May nawawala ka bang Hapon na tatay? Marilyn ba yung pangalan ng nanay mo? 30 years na daw palang hindi kayo nagkikita. Sagot niya, opo. Kinuha ko yung motor ko. Pinilit kong habulin siya, hindi ko na siya nakita. Nasa Pampanga ang 30 anyos na ngayong si Akira nung natanggap niya ang naturang impormasyon. At 2 dekada na nga raw niyang hinahanap ang kanyang amang Hapon na nagngangalang Koichi Takano. Magtatagpo na nga kaya ang mag-ama. Entertainer daw noon sa Japan ang ina ni Akira na si Marilyn nung nakilala niya ang Hapon na si Koichi. Nagka-meet kami yun. Biru-biruan. Nagkaroon na kami ng relasyon. Pero si Marilyn umuwi ng Pilipinas at hindi na nakabalik pa ng Japan. Nag-uusap-usap na lang kami sa pamamagitan ng telepono. Pero sinundan siya ni Koichi dito sa Pilipinas at sila'y nagpakasal. Ang naging bunga ng kanilang pagmamahalan si Akira. Bigla-bigla na lang siya pupunte. Pagka makalib siya ng bakasyon, sorpresa niya na lang kami. Pag umuwi talaga dito yun, lahat ng luho mo bibigay eh. Kumbaga, kung anong gusto mo, bilhin mo, tas papasyal ka niya. Talagang lahat ng dala niya, iubos niya lahat sa'yo. Taong 1999, nabuntis si Marilyn sa ikalawang anak nila ni Koichi. Yun nga lang, bigla na lang daw naglaho na parang pula ang Hapon. Pag tumatawag ako, parating niya sinasabi sa akin, wala daw yung taong hinahanap ko. Siyempre, nagdaramdam din ako. Sobrang hirap talaga. Lahat ng pagdaramdam, nabot ko. Hanggang si Marilyn nagkaroon ng ibang kinakasama. Saka gustuhan ko naman magkaroon ako ng partner na mabuhay ko rin naman din sila. Nag-asawa ako. Dahil sa hirap ng buhay, pagkasilang ng kanyang pangalawang anak kay Koichi, agad niya itong ipinaampon. Basta wala na ako sa sarili nun, basta alam ko, paampun ko. Kaya nung niluwal ko yung bata na yun, hindi ko inano yung mukha. Siya, lalaki ba o babae? Hindi na. Ngunit makalipas ang mahigit 1 taon, biglang bumalik ng Pilipinas si Koichi. Takot na takot ako. Hindi ko alam kung paano ko sa kanya i-explain, papaliwanag, lahat-lahat. Ayoko siyang mawala sa akin. Inilihim ni Marilyn kay Koichi na ipinaampon niya ang kanilang bunso at meron na siyang bagong kinakasama. Kung hinahanap pala yung bata na yun, ito lang yung ibigay mo. Sabi niya, pamangkin nga ng asawa ko nga. Yun ang pinakilala namin, Kauri. Nakukonsensya rin ako. Parang gusto ko sabihin na totoo na parang ayoko. Pero matapos magpabalik-balik ng Pilipinas, si Koichi bigla na naman daw nawala at hindi na nagparamdam.
Ang pinakaapektado, ang 10 taong gulang noon na si Akira. May sama ako ng loob, ba't paano naging ganito? Paano napabayaan kami? Natuto ako mabuhay mag-isa. Naging palaboy-laboy din ako sa kalye. Kumbaga, dapat siya yung gagabay sa akin, di ba? Kung tutusin, kung magkasama naman kami, maganda yung buhay ko. Hanggang nito ngang Martes, nabalitaan ni Akira na ang kanyang ama naritong muli sa Pilipinas at hinahanap sila. Ang lapit na lang eh. Itong nilakaran ng tatay ko, nilalakaran ko na din, tapos di pa kami magkita. Si Akira at ang nakausap ni Koichi sa Maynila na si Louie, nagtagpo. Nagtungo sila sa barangay hall para tignan ang mga kuha ng CCTV camera. Yung stroller na dala niya, yung 2 boxes yan. Baka pasalubong siguro. Sa mga sumunod na araw, sinuyod din ni Akira ang mga kalyeng posibleng dinaanan ng kanyang ama. Nanawagan din siya sa radyo. Nananawagan po ako para sa aking ama. Nagngangalan pong Koichi Takano. Yung iba po, nakita nila dumaan daw talaga, tapos dinidescribe nila. Oo. Na, yan nga yung nakita namin dito kasi hindi naman po nila alam na nawawala, kaya hindi rin nila na-hold yun. Patuloy na hinanap ni Akira sa mga kalye sa Maynila si Koichi. Pero matapos ang ilang oras, hindi pa rin nila nahanap doon ang hapon. Hanggang nakatanggap kami ng impormasyon na si Koichi nakabalik na pala ng Japan nito lang nakaraang linggo. Dito sa Saitama, Japan, nakatira ngayon si Koichi. Noon pa man, gustong-gusto na raw niyang bumalik ng Pilipinas. Pero may sakit ang kanyang mga magulang, kaya kinailangan niyang manatili sa kanilang bansa. 奥さんと子供たちに会ったのは20年前です。懐かしかったですし、すごい嬉しかったですね、これで。 Pero nung pumanaw daw ang kanyang mga magulang, nagdesisyon si Koichi na balikan ang naiwan niyang mag-ina dito sa Pilipinas. Labis daw siyang nalungkot nung hindi niya natagpuan ang kanyang mag-ina. 子供たちが迎えに来てるのを期待してたんですけど、見当たらなくて。 Wala pa rin daw kasiguruhan kung kailan siya makababalik ng Pilipinas. Kaya matapos ang 2 dekada, ang mag-amang Koichi at Akira pinagtagpo namin sa pamamagitan ng video call. Hello. Hindi ako marunong ng Japanese. No speak Japanese ni almost 20 years. Kamusta ka na? Sa totoo lang, Takano-san, mahal na mahal kita. Pero I'm sorry talaga. Humingi ako sorry sa'yo. Sana naman maunawaan mo ko. Sa hirap ng buhay. Nakapag-asawa ako. 息子さんがお父さんに似てますって。もう見てもすぐ分かるから、そっくりなの。 Para kitang-kita ka niya. Oh, すごくそっくりでしょうね。同じでしょ。3人の子供がいます。2人娘と1人が息子さん。おじいちゃんですよ。 Tapos ito yung pangalawa, 3 years old. これが2人目です。3歳ですって。かわいいね。今誰と一緒に住んでますかって息子さんが。一人ですよ。 1人lang daw siya. 1人pa isa lang daw siya. I miss you. Yun, mahal na mahal ko siya.
andito pa rin ako sa Philippines, nag-aantay pa rin ako. Nag-aantay pa rin ako sa kanya. So, masaya kasi kahit sabi mo nasa Japan siya, at least nakamusta ko na rin siya. Sana soon, makasama ka namin ng pamilya ko, pati mga apo ko. Ang nagmamahal, babalik at babalik para pawiin ang kahit ilang dekada pang pangungulila. Para sa reaksyon sa istoryang ito, tweet na gamit ang hashtag KMJS.